Good day mga Balbon! Welcome back sa channel natin. Nandito tayo ngayon sa VinFast Marikina. And of course, we would like to thank our friends from VinFast Marikina. Kung di dahil sa kanila, hindi natin magagawa tong video na to. And of course, shout out kay Harold James Torres. So syempre, ito yung mga information ng mga pwede nyong ma-reach out dito sa VinFast Marikina. Si Miss Tiff, si Miss Lovely, tsaka si Miss Teresa. Doon sila, yun yung information nila. Any question pagdating sa VinFast na sasakyan, yan, makikita nyo lang dyan. Tawag lang kayo sa kanila. Kahit anong question, sasagutin na kayo. And bakit ba tayo nandito? Because we will do a quick walk around and test drive nitong VF3 na alam natin, kahit ako mismo, alam ko madami sa inyo ang napapa-head turn and interesado kung ano ba yung meron dito sa sasakyan na to. Nakikita natin dito sa kalsada, madami na sila and mga nakaporma pa, di ba? So, di natin papatagalin to. Simulan na natin. Let's go. Yan yung front grille niya and din nga, ang tingin ko talaga dyan sa linya na yon, saka dun sa letter V, really reminds me of mga 1960s cars. Mga ganun yung dating nung front grille. Pag lumapit dyan, wala naman yung butas. No need for airflow dito sa part na to. Kasi ito, yung nasa ilalim ng hood niya dyan, it's more on a battery for the auxiliary lights, lahat ng mga electric components outside of the motor. So, speaking of the motor kasi, this is a rear wheel drive. So, sa likod yung kumakamot dyan pag umaandar, pag maabante. And yung nagpo-push forward sa kanya, yung likod na gulong. And ito, meron tong 16-inch na steely rims, standard for all of the variants. So, disc brake yung harap, tapos drum brake naman yung likod. So, sa lahat ng variant nila, mapa two-tone, premium, ganyan yung standard na rims. Ang pagkakaiba lang nila talaga sa mga variant na yon is yung kulay. This is the standard, and then yung two-tone, tapos yung premium. Ayun yung mga special paint job or paint color nila. Ayun yung pagkakaiba. And ang difference sa price, magdadagdag mga around 10,000. Tapos pagka yung premium, 20,000. Ganyan yung price difference. Ito. Maganda din ito yung part na to. Seamless siya dito sa gilid. Tapos malaki din yung window mo para sa mga mga pasahero mo sa likod. 4-seater. Nung pumasok ako kanina, maluwag, pwedeng pag-asahin yung mga tao sa likod. So, speaking of likod, ito, papakita natin yung interior. Pero, ito yung likod niya. Ganun din, meron din siya nung parang retro grill dun sa harapan. So, yung design kasi niya talaga para sa akin, retro, tapos may modern touch kasi nga, may mga naka-LED, may mga pati yung mga ibang curves ng mga kanto-kanto. Yan. Pero yun nga, para sa akin kasi yung itsura nito, malakas yung dating sa akin kasi nga, old school, yan. May pagka-old school yung dating niya, pero rugged. Lalo na pagka pinalitan mo ng mga gulong-gulong yan, marami tayong mga nakita mga nakasetup na ganun. Tapos tignan mo, parang laruan. Di ba? Sana na-justify nitong camera natin. Pero ang kulit talaga ng itsura niya, napaka-cute. Tapos, for me, yung size niya kasi, suwak na suwak siya for city driving talaga, for me. Pero ito kasi, may range to na 215 kilometers. So, kung pupunta ka ng south, for example, pupunta ka ng Batangas or Laguna, kaya naman ito back and forth. Pero syempre, meron ka palagi dapat dala na charger and it comes with free charger naman. Sa side mirror, yan, basic na side mirror. Hindi siya automatic, so manual mo siyang i-adjust. Manual adjustment sa side mirror. Meron kang blackout na handle, door handle. Okay naman siya isara, tol. Bibigyan mo lang ng konting push. Pero madali naman siyang isara. Maganda yung fit nung pintuan pagka sinasara mo. Ayun
Konting ano lang, kasi yung iba, ibang sasakyan parang ginaganon lang. Nasasarado naman siya, pero ang na-notice ko, siguro dahil bago pa, kailangan mo ng konting tulak. Sa interior naman, dito sa sidings natin, meron siya yung body na ano pa rin, tin na part, tapos plastic dito. Then may fabric dito for armrest. Yan, fabric. Ganda ng kulay din. Swak naman siya dun sa style ng pintuan. Tapos meron kang bottle holder dito. Tara, pasok tayo sa loob. May speaker ka, dalawa. Sorry. Dalawang speaker. Standard or yung OEM nila. So, pagpasok natin sa loob, yan. Ayan, makikita mo kagad tong manibela. Electric steering to, pare. So, sigurado ako malambot na malambot to. Ayan, yung infotainment system mo, wala ka ng ano dito, yung cluster. Andito na siya lahat ng information na kailangan mo nandito na sa may gitna sa infotainment system. This is compatible for iPhones and Android. So, Apple CarPlay and Android Auto, pasok ka na dito. Kung mag-play ka ng music, ganyan, pasok na dyan. Yan, ito, sa gitna, aircon vents. Andito din yung bukasan, tsaka saraduhan ng bintana. Yun. Maganda naman yung feel. Safe naman. Kung tatagal, hazard mo. Tapos yung lock mo rin, dito na rin yung controls mo. Na usually, nakikita natin sa mga ibang sasakyan, nandito sa may pintuan, di ba? Pero dito, nandito siya sa gitna. Tapos yung iyong thermostat, aircon control, tapos yung wind or air circulation ng sasakyan, kung ano yung gusto mong ikot, pwedeng sa mukha mo, pwedeng sa paa, tsaka sa ulo. So yan, yun yung mga options mo. Tapos dito sa gitna, meron ka ditong storage, yan, na merong isang Type-C na port. Tapos yung ilalim, malaki din naman. Tingnan natin cellphone. Pasok ang cellphone doon. Safe na safe. Tapos kung ano yung andun sa baba, maluwag din. Tapos meron kang dalawang cup holders dito sa gitna. Tapos ito yung lagayan ng susi. Ayan mayroon siyang lagayan ng susi dito. Diyan mo ilalagay pagka nakasakay ka na. Safe na safe. Yung kanyang dashboard, multicolor. Maganda naman yung mga shades of colors niya. Puro black, gray, tapos may konting cream dito. Pero okay naman. Tapos ito ang kanyang glove box. Dampened yung glove box. So panalo tayo dyan. Safe na safe tayo dyan. Sa steering wheel, wala akong nakikitang adjustments for tilt and telescopic. Wala siyang ganung adjustment. So, okay naman. Pero mas maganda sana kung na-adjust din tong steering wheel. Wala kasi ako makitang adjustment eh. Pero okay lang naman. Yung kanyang steering wheel is polyurethane plastic. So, okay naman siyang hawakan. Medyo chunky. Tapos, malapad lang yung dito sa gitna. Tapos ito yung busina. Ganda ng tunog, no? Ganda ng busina, safe. Yan. Tapos, nagtataka kayo, wala siyang controls dito sa gitna, no? For automatic vehicles or any other sedan. Dapat, usually meron dito, di ba? Dito, wala. Tingnan mo, luwag dun dito sa baba, di ba? Kasi nga, yung electric motor niya, nandun lang sa likod. Ngayon, paano mo to kokontrolin? Paano mo siya dadalhin sa drive, sa neutral, at saka sa park? Ito yung gagamitin mo nandito. So, pati yung handbrake niya, ito, pipindutin mo lang yan. Makikita mo dito pagka naka-handbrake ka. Ayan. Tapos, para gumana yan, baka kasi isipin nyo, baka mamaya may kamali ako, malagay ko sa reverse or sa drive. Hindi gagana to hanggat hindi ka tumatapak sa preno. So, pagka tinanggal mo yung park, pagka naka-handbrake ka, alisin mo lang yan. Tapos pagka magde-drive ka, pipindutin mo lang. So, mamaya na natin gagawin yun, syempre. Meron tayong test drive kasi, so doon natin siya gagawin. Di ba? So, naka-handbrake tayo, park.
Ayos. Yung kanyang mga upuan, pare, fabric, all fabric. So, lahat din ng variant nito, naka-fabric seats lang. Multi-tone din, nagmamatch dun sa interior niya. Maganda naman siyang tingnan, ang sarap din naman hawakan. Komportable. Yan yung adjustment mo. Manual, yung kanyang mga adjustments. Ayan, makikita mo dito, may manual dito. Yan. And din yung way mo para pumunta dun sa likod. Dito naman sa taas na parte, pare, meron kang sun visor kasi wala siyang mirror. Dito sa kabila, wala din siyang mirror. Meron ka lang talagang rear view mirror para sa driver, and yung kanyang ceiling is color gray. Meron kang ilaw. Yan. Basic, very basic. Bago tayo pumasok sa loob, pakita ko sa inyo. Again, this is VinFast, and makikita nyo dito kung saan talaga siya gawa. Tingnan mo. Ayan o. Made in Vietnam. So, imported siya, dun siya binuo, dun siya ginawa. Tapos, pinadala siya dito sa Pilipinas. And so far, nakikita ko naman na quality, ayos naman. So, tara, pasukin natin yung loob. So, para pumunta dun sa likod, iaangat mo to, sagad, and then, aabante mo. Tara, sakay tayo. Yan. Kung makikita mo, yung paa ko, parang nandun na kagad sa ilalim nung upuan. Kumbaga, pagka inusog natin yan dito, sigurado nga sa ilalim ako. Pero, ito pansinin nyo. Meron siya kasing ganito na part. Meron siyang pa-concave na ganun sa loob. So, nag-serve din siya as more space sa tuhod. So, tignan natin. Yan. Yari, ganyan. Ganyan yung maluwag pa naman, kaya pa naman, kung ganyan yung magiging setup nung passenger sa harapan. Ganyan ka. So, siguro, small adult, tas mga bata, kunyari, family of 4 kayo, mag-asawa, tas 2 bata, pasok na pasok. Meron ka lang ditong cup holder, magkabila, tas yun nga, yung mga bintana mo, malaki naman. So, hindi ka naman parang makaka-feel ng claustrophobic, ganun. Hindi naman. Safe ka naman. Kasi kita mo din yung harapan. Hindi katulad nung iba na nakaharang yung ganito. So, you can see more. Hindi ka parang sisikipan. Check out naman natin yung trunk, kung anong space meron doon. And at the same time, pakita ko na din kung paano bumaba galing dito. Yan, ito gagamitin mo. Tapos, gusto mong ganon, meron ka ditong grab handle, then, labas ka. Oh, di ba? Balik mo na. Tara! Tara, tignan natin itong likod. Yan. So, manual lang naman siya. Hindi siya power tailgate. So, ito yung likod, tol. Maliit lang, meron kang early warning device na kasama pag bumili ka nito. So, ito, maliit lang yung kanyang likod, yung storage. However, teka, sarado muna natin. Late lang. However, pupul mo lang itong dalawa na to kung kailangan mong magsakay ng madaming gamit, ganyan. Pwede mo naman siyang ganyan. So, ganyan kalaki yung space. Siguro 2 balikbayan box, kasya kaya? Mga ganon. Mga stroller, ganyan. Pwede mo ikarga dito. Grocery, yan. Saktong-sakto siya. Ayun swak talaga siya sa pang city. Run ka ng errands mo, may dala kang basket ng mga papalabahan mo. Yan, pwede mo ikarga dito. Tapos dito sa ilalim, mayroon din siyang maliit na storage lang. Pwede kang magsiksik ng mga basahan siguro, mga panglinis mo sa kanya. Yan. Tapos yung charger, pwede mo rin dito lagay para lagi mo siyang bitbit. So, may mga nakikita tayong mga nag-vlog, di ba? Nakikicharge sila sa karinderya. Pero parang hindi ganun ka-advisable kasi dapat, na-mention sa atin kanina ni Miss Teresa na dapat grounded yung saksakan. So basically, parang isipin mo na lang siya parang aircon, may sarili kang breaker. So kung mag-charge ka sa bahay, I suggest na magpagawa ka ng designated talaga na socket
para sa kanya may sariling breaker. Para safe na safe ka. Hindi ka problema na baka mamaya mag-overload, baka mamaya uminit yung kable, di ba? Kasi hindi pwede yung mga maninipis na extension, gano'n. So, we prefer, or sinasuggest nga ng VinFast, kailangan may designated ka rin sa bahay mo, nasaksakan. Ayos? Okay. So, dahil napakita na natin kung ano ang mga nasa labas at loob, tara, test drive naman tayo. So, ito yung key fob natin na dapat meron siyang slot dito sa gitna. Dito mo siya ilalagay para pwede na lang ma-start yung sasakyan. First, kailangan mong tapakan yung brakes. May lalabas na numbers dito that will indicate okay na. Sa natin aircon. Yan na. Yun o. Tahimik. Sobrang tahimik. Meron tayong mga kasama sa likod. Mga kasama natin. Si Ma'am Teresa nandito sa likod natin. Tsaka si Kuya Noah. So maliit lang naman yung cabin. Tingin ko pag in-start mo siya tapos nakababad siya sa araw, mabilis naman yung mapapalamig yung cabin kasi nga maliit lang naman. Tapos malakas din yung aircon. Yan, todo. Yan, nakasipil na tayo. Let's go. Saan tayo, ma'am? Pwedeng mikot? Kahit saan. Ito na lang. Alright. Ikot natin dito. Yun. Yan. Okay. Sakto, umuulan-ulan. Parang bump car nga talaga yung dating niya. Pero yung visibility niya, tol, maganda. Malalaki kasi yung mga bintana. So, maganda. Hindi kayo tipong feeling mo nasa maliit na sasakyan ka pag dinadrive mo siya. Hindi ganun yung feel. Wala tayong ngayon wala tayong sound. Syempre, baka makapiright tayo. Pero yung road, pagka yung dinadaanan kasi natin ngayon is spalto. So, smooth naman yung ride niya. Sa steering, sobrang gaang dahil nga electric steering wheel to. Sobrang gaang niya. So, medyo ako nanibago kasi nga ang dinadrive ko is hydraulic yung steering wheel. So, medyo mag-a-adjust ka ng konti sa sensitivity. Pero all in all, responsive naman siya. Tapos pag tinatapakan mo yung accelerator, medyo may konting, nung una parang naramdaman ko parang may konting delay, pero ngayon parang wala naman. Kasi nga mabilis yung, wala naman tong combustion engine, diretso ikot lang yung niya, electric motor dun sa likod. So mas responsive siya. Maririnig mo yung hugong nung electric motor pag dinina mo ng konti yung silinyador. Yung upuan niya, fabric, yung dito sa likod parang medyo matigas ng konti lang. Hindi siya ganun kalambot. Pero komportable naman. Komportable ka naman. Side mirror mo, sakto lang naman din yung laki versus dun sa katawan ng sasakyan. So, visibility wise, okay siya. Tapos pag mag-signal light ka, meron tunog na ganun. Ang cute lang pakinggan. So, we have two driving modes. Yung eco, which is mas matipid sa kuryente. Tapos meron siya yung normal. Kanina eco yun. Tapos yan, nilipat natin sa normal ngayon. Ayun! Mas aggressive. And mas responsive yung silinyador. So, mas mabilis yung reaction time. Oh. Wow, ang smooth nito. Iba talaga yung takbo ng ng electric vehicle Oh. Parang bump car nga talaga. Ang kulit. Ang sarap na experience ito Oh. Sinishare lang natin, syempre, sa marami tayong mga subscribers na syempre yung naging sitwasyon natin ngayon, mataas yung gasolina, lahat nagtataasa na. So, marami talaga ang
iisip or na-attract sa mga e-vehicles. So, ito, i-share lang natin yung experience. Yung aircon, tol, ayun nga, nabanggit natin kanina, mabilis lumamig. So, kumbaga, kung kahit nabilad sa araw, pasok na pasok pa rin, kaya niyang mapalamig agad. Kahit yung, Kuya Noah, kamusta dyan sa likod? Malamig na ba? Lumamig na ba? Boss, pakipatay yung aircon, ang lamig. Tapos yun nga, automatic naman to. So, wala kang clutch, di mo na kailangan ng clutch. Ayun o, maririnig mo yung ano talaga eh, yung engine, yung motor, yung electric motor niya. Baka natin konti. 50 kaagad. Testing tayo ng brakes. Ayos na ayos yung brakes, tol. Good na good. Pasok na pasok. Sakto siya dun sa power ng sasakyan. Ang top speed na narinig natin, galing din kay Ma'am Teresa, 101 daw na nagawa niya. Pero may mga iba daw gumagawa na tawag dito. 117 ba, madam? 117 kilometers. Medyo mag-a-adjust ka lang din talaga sa mga pindutan nito kasi nga we're used to na ito yung mga signal light, ganyan. Mag-aano ka lang ng konti. Mag-a-adjust ka lang ng konti sa mga functions and buttons. Ito, medyo maluwag-luwag. Steering wheel, okay naman siya. Hindi naman siya matigas. Tsaka ayun nga, nakikita ko talaga to as a daily driver na kung meron kang business din, pwede rin to. Yung likod, natitiklop naman siya. Pwede mong kagargahan ng mga produkto mo. Tapos, madali siyang i-park kasi nga ang liit lang. So, okay na okay siyang i-park sa mga, lalo na sa mga malls, ganyan. Usually punuan. May mga slot doon, yung mga maliliit lang, hindi pwede yung mga malalaking sasakyan. Swak na swak to. So, syempre, dahil mababa to, yung ground clearance nito, and 16-inch wheels, medyo pagka napadaan ka sa mga lubak, medyo may maririnig ka. Pero hindi, may maririnig ka, pero hindi siya nagka-translate sa katawan mo. Hindi ka natatagtag na gano'n. Di naman. So, pretty standard naman pagdating sa mga ganitong size ng sasakyan. Ang maganda nga lang, hindi nga natatransfer sa katawan mo yung vibration. Dahil nga, since wala tong combustion engine, yung electric motor niya, smooth yung takbo, walang gaanong vibration. 12 minutes na sa oras natin dito. Anong pakiramdam? Si Kuya Noah kasi, anong height mo, Kuya Noah? 5'10". 5'10". Si Kuya Noah na nasa likod natin ngayon, ano ba yung nararamdaman mo dyan? Nakaka-ngalay ba? Ganun? May ngalay bang nararamdaman? Wala, walang ngalay. Walang ngalay? Walang ngalay. Ba? And sa laki Ayos ko, Oo. kasya siya eh. Yung tuhod ko, kasyang kasya. Tsaka pwede mo nga kasing abante itong upuan dito sa gilid mo, sa passenger side, para mas lumuwag ka dyan. Ano natin? Sige, push mo. Yun. Ano, mas lumuwag. Mas lumuwag. Yun. Kung baga, kung maliit lang din naman yung nasa passenger side mo dito sa harapan, kaya niyang bigyan ng space yung nandun sa likod. Malaking tulong din tong yung parang lubog. Ayan, yung concave, yung pinakita natin kanina. Malaking tulong din. Malaking talaga. Maganda yung nabigay niya na additional space. Knee room. Yan. May family ka, dalawa yung anak mo. Saktong-sakto to eh. Para sa akin, sakto sa inyo to. Or kaya kung dalawa lang kayo, kaysa magmotor, sasakyan ka na. So, syempre, isa sa mga worry natin, di ba? Saan tayo mag-charge? Di ba? Yung range na 215 kilometers. So, in one full charge, no? So, iniisip natin, paano pagka medyo nasa malayo tayo or nasa labas tayo, paano tayo mag-charge? So, meron itong ino-offer si VinFast na hanggang 2029, free charge sila. So, pag kami nakita kang V-Green or yung VinFast na branch nila kahit saan, pwede kang tumabi doon and then pwede kang mag-charge. So, nabanggit sa atin kanina na
makakapag full charge ka, for example, 20% yung battery mo, within 35 minutes, 30 to 35 minutes, full charge ka na. So, saglit na, isang episode lang yun ng, ano mo, ng telenovela mo. Ano ba, Korean novela, di ba? Isang episode lang yun, full charge ka na, di ba? So, yun, siyempre, marami naman tayo ng mga branch ng VinFast ngayon. So, mas madami ka ng option na kung pwede kang mag-charge. And it's free. Di ba? Magandang deal galing sa VinFast. Ito, magandang na-experience natin yung maulan. Yung wipers niya, ang ganda ng sakop, malawak yung sakop ng paglinis na dun sa ulan. So, visibility talaga maganda yung pwede ka pang gumanyan. Long drive, tingin ko, di ka mapapagod dito. Uwi kang probinsya, punta ka ng Laguna, punta ka Batangas, di ka mapapagod dito. Ayos. Itong tinetest drive natin, ito yung color yellow nila. So, makikita mo may body color din kasi sa loob ng sasakyan eh. So, ganda naman. Pati yung dilaw, kumbaga, kitang-kita sa daan. Yan o, kahit na maulan o. Tumotodo o. Tapos tingin ko talaga, mas okay yung battery subscription na ino-offer ni VinFast din. 1,600 per month. Tapos, parang warranty, parang na rin, insurance na rin yung battery mo. Kasi pagka nasira, magkaroon problema yung battery mo, replacement ang gagawin sa'yo, hindi repair. So, mas okay yun. Mas para sa akin. Tapos, mas mura siya. 560, 590 ba? Yung presyo niya pagka magsa-subscribe ka. Tapos, parang binili mo lang kasi nun yung mismong unit eh. Yung mismong unit lang, hindi kasama yung battery. Pag kasama yung battery, tapos wala kang subscription, ang presyo nun, 790,000. Hindi ako nagkakamali. 745 bata. Ayan, 745. Pwede daw pala sa Baguio kasi may mga charging station nga. So, kung 215 kilometers nga to, aabot ka nga naman ng Pampanga. Tapos doon ka mag-charge, akit ka ng Baguio. Pag akit mo ng Baguio, meron ding mga charging station doon. Pwede ka na mag-charge. Di ba? So, pwede pala talaga to iakit sa Baguio. Long drive tayo, boss. Let's go! Yun, tapos na tayo mag-test drive mga balbon. Na-share natin yung experience natin. So, sa mga interesado sa VinFast GF3, pare, at least meron na kayong konting mga pointers kung ano ba yung mga may expect natin kung gusto nyong kumuha nito. And of course, syempre, ini-encourage natin every single one of you na pumunta sa mga VinFast na dealership para makita nyo sila ng skin to skin, kumbaga, metal to metal, ganyan. Mahahawakan nyo sila and makikita nyo mismo yung quality. Okay, and this VF3 again is priced at 700,000. So, meron silang mga option, meron yung battery subscription na sinasabi natin kanina. So, ito, isa-flash na lang natin yung mga pricing nila para mas makapili kayo. Okay? So, maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa atin at nanonood. Baka hindi ka pa nakasubscribe, tol, subscribe ka na. And please consider sharing this video to your family, your friends, kung sino man yung gusto yung mapag-sharean itong information na nabigay natin ngayon. Okay? O paano mga balbon? Sa mga susunod pang mga videos and episodes, tara! Sa tagumpay!